Jason Kidd will shoot up a three. He got it! Oh, my goodness! Jason Kidd has tied the game. With 2.5, the same as regulation time, Bill. Down by, was it 11 points with a minute left to play in overtime? That's my rookie of the year right there. Sa NBA, marami na nga tayong nasaksiang naggagalingang point guard. Pero may isang point guard na kinilalang greatest point guard in NBA history noong 90s at early 2000s era. Dahil kung usapang assist, hindi mabubura ang pangalan ng player na ito. Solido nga ang player na ito pagdating sa pag-facilitate ng bola. Ibang klase nga naman ito maging playmaker sa loob ng hardcourt. Kaya naman karamihan kinikilala itong greatest point guard sa NBA. Well, gaano nga ba kahusay ang one-time NBA champion, 10-time NBA All-Star, 1995 NBA Rookie of the Year, 5-time NBA Assist Leader, at 2-time Olympic Gold Medalist. Ito nga ang nagpasakit ng ulo at nagpahilo sa mga katunggali kung paano siya dedepensahan. Hayaan nyo akong ipakilala sa inyo, si Jason Kidd. Jason Frederick Kidd pinanganak noong March 23, 1973 sa San Francisco, California na may taas na 6'4". Ang kanyang ama nga na si Steve ay isang African-American at ang kanyang ina ay isang Irish-American. Hindi nga basketball ang unang sport ni Jason kundi soccer. Pero pagdating niya ng second grade, dito na siya nahilig sa paglalaro ng basketball. Kung hindi nga sa eskwelahan matatagpuan si Jason, paniguradong ito'y nasa basketball court. At dahil nga nahilig na si Jason sa basketball, nahasa nito ang kanyang talento. Humantong na nga na naging minor celebrity itong si Jason sa kanilang lugar sa Oakland na dinudumog ang court kada naglalaro itong si Jason para panoodin. Bagamat bilib nga ang karamihan sa Oakland na kanilang lugar sa talento ni Jason, may isang tagalugar nila ang hindi bilib sa batang si Jason at ito'y si Gary Payton. Iisang lugar nga lang ang kinalakihan nila ni Jason. May isang araw nga na hinamon ni Payton si Jason ng one-on-one at hindi man lang nakascore si Jason sa labanang iyon. At dahil nga sa pagkatalong iyon, pinanghinaan ng loob si Jason na umabot sa gusto na nitong huminto sa paglalaro ng basketball. Pero dahil nga sa sobrang pagmamahal ni Jason sa basketball, mas lalo itong nagsumikap para maging mahusay. Kalaunan, naging matalik na magkaibigan nga ang dalawa at naging mentor ni Jason itong si Payton sa basketball. Naglaro nga si Jason nung high school sa St. Joseph Notre Dame at pinangunahan nga niya ang kanyang eskwelahan to consecutive state championships, averaging 25 points, 10 assists, 7 rebounds at 7 steals sa kanyang senior season. Also that year, he received a lot of individual honors. Kasama na dito ang Naismith Award as the nation's top high school player and was named Player of the Year by Parade Magazine at samut-saring parangal pa. Matapos nga ang highly publicized recruiting process, napili ni Jason na maglaro sa University of California, ang eskwelahan nga na hindi pa nananalo ng championship since 1960. Sa kanyang unang taong paglalaro sa kolehiyo, Jason averaged 13 points, 8 assists, 5 rebounds at 4 steals kada laro, dahilan para parangalan siyang National Freshman of the Year honors. As a freshman, nagtala ito ng 110 steals na nagset ng NCAA record for most steals by a freshman. Naging malaking factor nga si Jason sa California basketball para tulungan ng kanyang eskwelahan para pumesto sa NCAA tournament bid. Tinalo nga nila ang 2-time defending champion Duke Blue Devils in the second round, pero tinalo din sila ng Kansas in the Sweet 16. Pagdating ng sophomore year, nagpatuloy ang magandang nilalaro ni Jason. Taling average of 16.7 points, 7 rebounds, 3.1 steals, at 9.1 assists. Matapos nga ang pagdudumina ni Jason ng 2 taon sa kolehiyo, wala na ngang sense para ipagpatuloy nito ang kanyang college career. Kaya nag-declare nga ito para sumali sa 1994 NBA Draft. Nang dumating ang araw ng NBA Draft, he was selected in the first round, second overall pick ng Dallas Mavericks. At kagaya nga ng ginawa niya sa kolehiyo, ang pagdating nga niya sa koponan ay nagresulta ng mga panalo sa Mavericks. Matapos kang manalo lang ng 11 games ang Mavs noong 1993 at 13 games noong 1994, ang pag-apak ni Kidd sa Mavs lumakas ang panalo nito in 36 games sa taong 95. Umaverage ito ng 12 points, 5 rebounds, 8 assists at 2 steals kada laro.
Dahilan para makakuha nitong Rookie of the Year noong 1995, kahati ang Noy rookie din na si Grant Hill. At dahil nga sa lakas ng impact ni Kidd sa Noy palaging kulelat na Mavs, malaki nga ang boto dito para sa MVP race. Sa kanyang sophomore year, nag-improve ito lalo. Nag-average ito ng 16 points, 10 assists, and over 2 steals per game. Dahilan para maisali ito sa kanyang unang All-Star selection. However, despite ng pinapakita ni Kidd and establishing himself as one of the premier point guards in the NBA, nanalo lang ang Mavs in 24 games noong 1996. Siguro nga masyado pang bata ang kupunan ng Mavs na pinangungunahan ng tatlong J, sila Jamal Mashburn, Jim Jackson at Jason Kidd, na lahat ay bata pa na gustong mag-party rather manood ng videos ng laro nila. Marami nga ang naging issue on how Kidd played the game sa NBA. Andyan nga yung hindi daw ito good shooter at masyadong mabilis ito. Nakikita nga ng mga eksperto na minsan kailangan din itong maghinay-hinay sa pagkabilis nito. Kaya sa kanyang third season sa NBA, natutunan itong bagalan ng face ng laro and let the play develop. Pasa ang karamihang ginawa ni Kidd na hindi nga nito pinipilit ang kanyang mga tira. As a result, his shooting percentage started to improve. He finally got over 40% from the field and a respectable 37% from 3, na malaking improvement ka kumpara sa nakaraang dalawang season. Pero sa pag-uumpisa nga ng 1996-97 season, Kidd traded to Phoenix Suns. Usap-usapan ngang dahil sa issue nila ni Coach Jim Clemons, kaya ito tinrade at isama mo pa ang issue nitong glove triangle kay singer Tony Braxton at Jim Jackson. Sa kanyang unang taon sa Suns noong 97-98 season, nag-improve nga ang panalo ng kupunan by 16 games. Nagtapos nga ang season with 56-26 record. Naging mabilis nga ang takbo ng laro ng kupunan sa pangunguna ni Kidd sa kanilang maliit na lineup na 4 na gwardya. Kombinasyong Kidd, Kevin Johnson, Rex Chapman at Steve Nash being on the floor at the same time together. Idagdag mo pa sa gitna ang sentrong Antonio Magdice. Sa unang pagkakataon nga nakaranan si Kidd makapasok sa NBA playoffs. Pero tinapos sila ng Spurs sa first round sa pangunguna ng Twin Tower ng Spurs na si David Robinson at Tim Duncan. In the 1998-99 season, nag-average si Kidd ng 10.8 assists per game. Pinangunahan nga din ito ang NBA with 7 triple-double at pangalawa sa NBA na merong 41.2 minutes per game. Nag-average nga ito ng career high sa puntos with 16.9 points per game at 6.8 rebounds per game and 2.28 steals per game. Pero pagdating ng 2000-2001 season, naging apektado ang laro ni Kidd dahil sa personal na problema. Dahil kinasuhan nga ito ng kanyang asawa ng domestic abuse or kasong pananakit, dahilan para maging struggle ang kupunan in the middle part of the season. Sa pananatili nga nito sa Phoenix, he made the All-Star game in 1998, 2000 at 2001 at pinangunahan ng NBA sa assist ng tatlong magkakasunod na taon noong 1999 to 2001. Dito nga din sa Suns mas lalong kinilala si Kidd na pinakamagaling na playmaker sa buong liga. At dahil nga nalaglag agad ng Suns sa first round playoff, napag-isip ang management ng Suns na magpalit ng susolido sa kanilang lineup. Kaya they traded Kidd to New Jersey Nets pagdating ng 2001-02 season, kapalit si Stephon Marbury. Nagmistulang powerhouse team nga ang Nets. Naging kasanggangan ni Kidd sila Kenyon Martin, Kerry Kittles, Kit Van Horn at rookie Richard Jefferson. Pinangunahan nga ni Kidd ang Nets to a 52-30 finish, a 26-game improvement from the season before at ang kanilang unang 50-win season sa kasaysayan ng kanilang prangkisa. Pinamunuan nga ni Kidd ang kanyang batang kupunan at naipasok nila sa playoffs at sa NBA Finals ang kanilang kupunan. Nasayang nga lang ang kanilang pinaghirapan dahil pagdating sa finals, winalis lang sila in 4 games ng Los Angeles Lakers sa pamumuno ni Shaquille at Kobe. Nag-enjoy nga ang New Jersey Nets sa pamumuno ni Kidd in 2002-03 season. Nagtapos nga ang kupunan ng May 49-33 record at tumapak na naman sa pangalawang pagkakataon sa NBA Finals. Kidd had the highest scoring season with 18.7 points per game at pinangunahan ng assist with 8.9 per game. Pagdating ng 2003-06 season, as an unrestricted free agent in the 2003 off-season, nagdesisyon si Kidd na manatili sa Nets ng 6 na taon at tinumbasan ito ng $99 million deal. Each year pumapasok nga ang Nets sa playoffs
pero hindi na ito muli pang nakakaapak sa finals. Pero sa kalagitnaan nga ng 2008 season, nadadagdagan nga ang edad ni Kidd at na-realize nito na hindi naman nanalo ng kampiyonato sa Nets, kaya nag-request na itong ma-trade. On February 13, 2008, once again, Dallas Mavericks get Jason Kidd. Dito, umaasa ang Mavericks na matutulungan ni Kidd ang nooy batang-bata na si Dirk Nowitzki na makakuha ng kampiyonato. Sa Dallas, the Mavericks made a strong playoff push, but despite a 51-31 record, they were eliminated in first round. On July 5, 2009, puwema ulit ito sa Mavs para maglaro ng 3 taon. Pero nagtapos nga ang season ng isa na namang disappointed para sa koponan dahil tinalo nga sila ng San Antonio Spurs in the first round of the 2010 NBA playoffs. When 2011 came, dito nakasungkit ng kampiyonato si Kidd. Together with Dirk Nowitzki, tinapos nila ang star-studded Miami Heat sa pangunguna ni LeBron James, Dwayne Wade at Chris Bosh. Sa championship run na iyon, Kidd averaged 9.3 points, 7.3 assists, 4.5 rebounds at 2 steals. At 38 years old, siya lang ng pinakamatandang point guard na pinangunahan ng isang team papunta sa kampyonato. After ng isang taong pananatili pa sa Dallas nagdesisyon itong lumipat sa koponan ng New York Knicks. As a veteran, tumayo nga itong parang second coach to the team. With the new backcourt duo in the lineup, binuksan nga ng Knicks ang 2012-13 season with an 18-5 record. Nag-average nga si Kidd ng 9 points per game on 44% 3-point shooting in the first 2 months of the season. Pero pagdating ng June 3, 2013, after 19 seasons in the NBA, Kidd announced his retirement. After playing years ni Kidd, pinasok nga nito ang pagko-coaching. Sa mga naiambag niya sa kanyang mga kupunan, karapat-dapat lang niyang ibahagi ang kanyang kaalaman sa mga new generations of NBA players. From player to coach, Jason's hoop IQ is off the charts. A real one, a floor general, a champion, a future coaching legend? Sana. Pero isa lang ang sigurado, Jason Kidd, the game respects his name.